Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Roma Kapitulo 8, versikulo 27 hanggang 30. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 27. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Espiritu ang namamagitan. Ang Espiritu, ayun ang magtuturo sa mga banal. Yan. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay ibinigay sa mga nananalig at tumanggap kay Kristo. Kaya ang Espiritu ang nagtuturo sa mga banal. Ang salita ng Diyos ay maipahayag. Yan ang ibig sabihin nito. 28. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Iyan ang sabi dito. Nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay. Walang hindi nalalaman ng Diyos. Lahat ay alam ng Diyos. Pati ang ating isip, laman ng ating puso, alam ng Diyos yan. Pati buhok natin, bilang ng Diyos yan. Walang may tago sa paningin ng Diyos. Kita niya lahat. Alam niya lahat. Kaya mga kapatid kaibigan, ang Diyos lamang ang ating paniwalaan. Dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao, tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoong Hesukristo. Paniwalaan natin dahil siya ang nakakaalam sa lahat. Yan mga kapatid kaibigan, yan ang ibig sabihin nito. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. 29. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 29. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang
maging panganay sa maraming magkapatid. Hmm. Si Kristo ang panganay. Siya ang Diyos na ating pinagtiwalaan. Siya ang Diyos na ating tagapagligtas. Siya ang sinabi ng Ama, siya ang panganay. Si Kristo ang ating Ama na tagapagligtas. Dahil siya ay sinugo ng Ama. Si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Sinugo siya ng Ama para tayo ay maligtas. Kaya paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Dahil ito ay katotohanan. Lahat ng mga nakakilala kay Kristo at lahat ng mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, anak ng Diyos. Juan 1:12. Tayo mga anak tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahama. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Yan. Last verse, 30. Ito ang sinasabi dito sa 30. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuturing niyang ganap. At ang mga tinuturing na ganap ay niluwalhati din naman niya. Ang mga itinuring na ganap, niluwalhati ng Diyos. Dahil ang mga tinawag na ganap, ito ang mga nakakilala sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay ipinahayag sa buong mundo. Ipinakilala ang ating Panginoon na ating tagapagligtas. Nga si Jesucristo ay nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ipinakilala siya para makilala siya sa buong mundo. Nga siya ang ating Panginoong tagapagligtas. Wala ng ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo. Dahil siya ang sinugo ng Ama dito sa lupa para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Lahat ng mga nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, binigyan niya ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga, itong Espiritu ng Diyos, ito ang magtuturo sa mga ganap, mga binanal ng Diyos. Kaya nga, maipahayag ang kanyang salita. Maipakilala siya na siya lamang ang ating Panginoon na tagapagligtas. Wala nang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Kaya mga kapatid, kaibigan, itong salita ng Diyos, ito ay buhay at ito ay katotohanan. Mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat dahil nandito pa tayo, mga buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan ngayon, buhay pa tayo. Yan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong umagang ito. Dahil ang kaligtasan ay mahalaga. Ito ang pinaka mahalaga nga ikaw ay nakakatiyak sa iyong kaligtasan. Dahil marami nga mga tao ngayon nga hindi nakakatiyak sa kaligtasan. Kahit sino-sino
ang ilang tinatawag. Pero tayo nga nakakaalam, nakakilala sa Diyos, kay Kristo tayo lumapit. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid, kaibigan, ang Diyos ay naghihintay kung sino ang lumapit sa Kanya. Ang Diyos ay hindi namimilit. Hindi siya namimilit. Binigyan niya ng laya ang tao kung saan siya pumanig. Pero tayo nga nakarinig sa salita ng Diyos, maniwala tayo. Kay Kristo tayo lumapit. Ngayong umagang ito, mga kapatid, kaibigan, kung sino man ang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil ang sabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Pangalawang Korinto Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, kaibigan, ang Diyos ay nagtuturo sa bawat isa sa atin nga siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos at tinanggap ang ating Panginoon, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ikaw ay bagong nilalang na. Yan. Yan ang sabi ng Diyos. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. 1:5:24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Wala ka ng hatol dahil tinanggap mo si Jesucristo nga tagapagligtas. Siya rin ang maghatol. Mga kapatid, kaibigan, huwag natin sayangin itong pagkakataong ito. Dahil ang Diyos ang higit nakakaalam kung tayo ay naniniwala o hindi. Alam ng Diyos yun. Kaya nga, inanyayahan tayo ng Diyos nga tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan para pangalan ay makasulat sa aklat ng buhay. Yan. Pag nabautismuhan ka, ipinanganak ka muli sa Espiritu. Ang sabi ng Diyos, kailangan ang lahat ay ipanganak muli sa Espiritu. Kaya pag sa laman ka, namumuhay, mamamatay ka. Dahil ang laman ay mahilig gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya si Kristo namatay sa cross para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Binayaran niya. Ano ang ibinayad ng ating kasalanan? Buhay ng ating Panginoon. Ano ang ihinugas ng ating kasalanan? Dugo ng ating Panginoon. Yan, si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan. Kaya pag hindi nagkatawang tao si Kristo, wala tayong kaligtasan. Dahil walang magbayad ng ating kasalanan. Manatili tayo sa libingan pag hindi nagkatawang tao si Kristo. Walang maipako sa cross. Dahil ang Espiritu ay hindi pwede ipako sa cross dahil hindi makikita. Kaya nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo para siya ang magbayad ng ating kasalanan. Binayaran ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan. Kaya nga sinugo ng Ama ang ating Panginoong Jesucristo para magkatawang tao. Ngayon,
Lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magpabautismo, pagkatapos mong nabautismohan, anong gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil, huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa 1:14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kaya nga, nasa utos ng Diyos ang palatandaan. Nga ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan sa mga nakakilala sa Kanya? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Ayan ginawa ng Diyos na palatandaan. Ezekiel 20:20. Ayan. Naglagay ang Diyos na palatandaan nga tayo'y nakakilala sa Kanya. Nasa pang-apat na utos ang ginawa ng Diyos na palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Ginawa ng Diyos na palatandaan sa Kanyang mga nakakilala sa Kanya. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Nung nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat nilikha ng Diyos. Pati tayo nilikha ng Diyos. Lahat nga nakikita natin, nilikha ito ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Anong araw yun na sinasabing 6 na araw? Saan nag-umpisa paglikha ang Diyos? Anong araw siya nag-umpisa? Nag-umpisa ito sa Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Nilikha ito ng Diyos, itong mundo na ito. Lahat, pati tayo nilikha ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Bakit sinabi ng Diyos na sa ikapitong araw nagpahinga siya? Napagod ba ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa Kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Iyan ang ibig sabihin yan. Ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang samba roon ay Sabat. Saan mabasa? Isaias Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22 ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak mababasa mo yan. Pero sa versikulo 23, ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Yan ang sinabi ng Diyos. Nga ikaw ay pumunta roon para sumamba sa Diyos. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapasok doon. Hindi ka makapagsamba roon. Dahil ang mga ligtas lamang ang makapagsamba roon. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Pero kapatid kaibigan, pag ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak, makapasok ka ron, makapagsamba ka ron. Ayan ang katotohanan. Sa araw ng Sabat, may samba ron sa bagong langit, bagong lupa. Ito katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay totoo at magaganap. Tinuturuan tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo sa araw ng gusto niyang siya isambahin. Sabat ang tinuro ng Diyos. Kahit sa bagong langit na, final na yan.
Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na ito. Sabat ang sambaron. Tinuturuan tayo, mga kapatid, kaibigan, kompleto. Para pag tayo'y makapasok doon sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtaka, hindi na tayo magtanong, bakit sabat ang samba. Dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Nga ang gusto niyang araw nga siya isambahin ay sabat. Ayan. Kumpleto ang itinuruan ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Jesucristo ang tagapagligtas. Wala nang iba na tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kaligtasan, ngayon buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Buhay tayo. Ngayon, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil baka bawian tayo ng ating hiram na buhay, hindi tayo nakakatiyak. Ano ang hintayin ng mga hindi nakakatiyak? Hatol ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos sa Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi ng Diyos. Pagpatay ka na, wala kang pag-asa pag hindi ka ligtas. Ang hintayin mo, hatol ng Diyos. Yan ang hintayin. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe nito. Ito katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Yan mga kapatid, kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na to, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen.